Morning! Welcome sa isang namang midnight unboxing. At meron na naman tayong box dito. Galing sa Moto World, steamer ulit. Dito tayo sponsored ng Moto World or Moto Market. Sabihin ko na yung laman ito. Laman ito ay yung bagong LS2 Dragon. So tingnan lang natin kung ano included sa box. I-fast forward na lang natin para hindi boring. Alright, let's go! So, that's it for the unboxing of the LS2 Dragon. So, ang kasama sa box is, of course, the cloth bag, the reflectorized stickers, tinted visor, and pin lock. So, medyo na-dismay ako ng konti kasi yung Explorer 2 natin may kasamang bag, parang backpack bag bukod dun sa cloth bag. So for the price medyo na-dismay ako, but anyway, that's that. So ano ba yan? So see you on the road na lang for the review of the LS2 Dragon. So we are back on the road again with the LS2 Dragon. Pasensya na ako medyo natagalan dahil nag-uulan itong mga nakaraang araw. Actually ngayon makulimlim pa din, kaya lang masyado nang overdue tong unboxing itong LS2 Dragon. Hanap lang tayo ng spot para mahintukan, para mapakita ko sa inyo itong design ng LS2 Dragon. Okay, so let's stop here muna. Yep. Wait lang. Okay. For the design of this helmet, teka lang, tanggalin muna natin ha. Alright. So, for the design, kitang-kita nyo naman ang angas ng design niya. So, bagay na bagay yung model name niya na Dragon. Kung imagine niyo, actually, ang itsura nito, it reminds me of the Power Rangers helmet, Mighty Morphin. Kasi tingnan nyo, meron siya nung parang pangil dito, sungay. By the way, pinalitan na natin ng smoke helmet. Ang stock na nakalagay dito is yung clear. So, maangas kasi yung smoke, kaya ito yung nilagay natin. So, ayun, may parang pangil dito. Tapos kung titingnan nyo to, para siyang ilong ng dragon. So ito yung butas. Tapos ito yung pinaka
tip ng ilong. So it's made out of carbon fiber. Pati yung mga accessories na, like this one, yung pinaka wing niya, it's made of carbon fiber. And also itong cover niya sa may bibig, itong gitna na to is made out of carbon fiber, kaya very lightweight. For the fit of this helmet, medyo mas masikip siya compared dun sa Explorer, so fit na fit siya sa ulo natin. So, as usual, for LS2 helmets, quality foam, comms ready. This is double D-ring also. Yeah. So, dun sa unboxing natin, nakita nyo naman, out of the box, kasama na tong tawag dito, tinted visor. So, yung pinaka-bag niya, and ano ba yung kasama? Ano yun? Ano ba yung kasama nito? Pin lock. Yung anti-fog pin lock. Napansin ko sa helmet nito, parang mas maliit yung shell niya compared do sa ibang LS2 helmet. So hindi ako masyadong mukhang bobblehead dito, unlike dun sa Explorer natin. Alright. Let's go back on the road. Test natin tong helmet na to. So we're back on the road. Gamit tong LS2 Dragon. Ganda talaga ng design na to. Sobrang astig. Suot kong helmet, feeling ko member ako ng Power Rangers. Tsaka pala, this is a dual visor helmet. Ano natin, dahil hindi natin siya kailangan ngayon. Medyo madilim na. Muna natin yung visor natin. Like I said, the fit of this helmet is medyo tight, snug fit siya. So yung ating chubby chick sa loob ay medyo nag-iipit. As you can see, mas maliit yung shell nito compared dun sa Explorer, yung masyado mukhang bobblehead. So as for the wind noise of this helmet, we're currently, bagal lang tayo ngayon, so we're at around 50 kilometers per hour. Around 50 to 70, wala pa siyang wind noise, hindi siya mapapansin, especially pag medyo maingay yung motor nyo. Tahimik siya. 70 to 80, meron ka na konting manonotice. So most definitely from 80 above, dinig nyo na yung wind noise nito. Muna natin visor natin madilim. For the price of this helmet, so ang SRP ng helmet na to, LS2 Dragon, is 20,990. Medyo mahal since isa to doon sa mga flagship helmets ni LS2, but compared to other branded helmets like Shoei, AGV, SJC, yan, mga mahal,
mura pa din. For 20,000 pesos, you get a carbon helmet. So not just a carbon shell helmet, pati yung ibang accessories of the helmet is also carbon. You get a tinted visor, anti-fog insert or pin lamp. Sulit pa rin siya kung tutusin. Pero syempre, hindi ito yung budget meal na helmet. If you need a budget meal helmet, check our review of the SMK Bionic. Yun, sobrang sulit nung helmet na yun. Mura at sulit yung helmet na yun. Bakit ako bumili ng helmet na to? So, one reason, nakita ko na i-release to na LS2 at ang pangalan niya ay Dragon at pinanganak ako sa Year of the Dragon. Sabi ko, bibilin ko tong helmet na to. Napakababaw, diba? Pero isa pa, kasi yung LS2 Explorer natin, kapag mahangin sa expressway, tinatangay siya because of the beak, di ba? Masyado siyang makakapagod sa leeg kasi pag tinatangay siya ng hangin, yung puwersa mo, kailangan mong pigilan yung leeg mo na gumalaw yung ulo mo. So in winter conditions, gaya nito, pag medyo maulan, syempre malakas din ang hangin, ito yung gagamitin natin. Isa pa, nakita nyo ba yung ibang reviews natin? We also have other LS2 helmets. Trusted brand ko na talaga to. Kung gusto nyo makita kung paano ginagawa ang mga LS2 helmets, I'll put a link on the description. No video ni Sir Zach sa tour nila on the LS2 factory. Doon makikita niyo kung paano ginagawa ang mga helmet nila, paano nila i-test para masigurado na quality and safe ang mga helmet nila. So pros and cons ng helmet na to. Pros, this is lightweight, good construction, carbon fiber, good quality materials, shell and padding. The visor is also good. Another pro is may kasama na kagad tinted helmet and anti-fog insert or pin lamp. So another pro is yung wind isolation or wind noise isolation ng helmet na to. Compared dun sa ibang mumurahing helmet natin, tahimik to eh. I haven't tried it sa higher speeds, 80 above. But we'll see kung ano wind noise pag na-testing na natin sa ganun speeds itong helmet ko. So update ko na lang kayo sa comments. Cons of this helmet. Yan, tayo sa cons. Wala naman masyado. So number one siguro is the price. Medyo mahal talaga to, 20,000 pesos. Not everyone could afford, pero ako naman kasi kapag gamit ko na sarili, so better na gumastos ako ng mahal sa mga gamit na pangmatagalan na, yung hindi na ako bibili ulit, diba? So ito, personal use helmet ko talaga to. This one and the Explorer, ito ang magiging stable natin, stable helmets natin kung tayo nag-ride. Another con, very minor, dun sa finish niya, okay naman siya, pero dito sa may wing niya, nung kinapa ako, meron akong nakapa na, alam mo yun, mafe-feel mo yung fibers ng carbon.
Not sure kung na-oversand lang at na-expose yung fibers ng carbon. Pero yun lang, very minor. Hindi mo siya mahalata kung hindi mo siya hawakan. Tsaka konti lang siya. May spot lang dito sa may wing niya. Last con of this helmet. Wala to nung backpack bag na kasama katulad nung sa LS2 Explorer natin. I don't know kung nagtipid lang ba sila para pumasok yung price point dun sa target price nila. Pero sayang sana sinama na nila. Feeling ko namili lang sila kung sasama nila yung tinted helmet or yung bag. So in this case ang sinama nila yung tinted helmet. Diba? Sayang, sana sinamahan na rin nila ng bag kasi ang ganda ng bag na yun So yun lang siguro for this video, for unboxing and review of the LS2 Dragon. Disclaimer, I am not sponsored by LS2, Moto World or Moto Market. So personal use helmet po natin to. Purchase it with your own money. So if you like this video, please like, share, subscribe. Kung meron po kayo gear or meron kayong coffee shop na gusto natin puntahan or meron kayong gusto nating i-review, comment down below and we'll try our best para magawa natin yung video na yun para sa inyo. So that's it for this video. This is Iko. I'm running on coffee. Bye bye. Country lanes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two, somewhere new.